ito sa ating butihing Ustad Ibrahim Casey. Kanya itong patuloy. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay sa Diyos lamang, ang Allah, tanging nag-iisang Diyos na lumikha ng buong salibutan, at ang kanyang pagpapala ay sumaating huling propeta sa kanyang kasamahan ng pamilya sinuman sumunod sa kanya. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako po ay magpapakilala muna si Ibrahim Casey, at kung hindi pa ako kilala, ibig sabihin hindi pa naka-follow, subscribe sa ating YouTube. At ako po ay gumagawa mga content na patungkol sa Islam, sa mga Arabo, kultura ng mga Muslim, ano man ginagawa ng isang simpleng buhay ng isang Muslim. Ako po, ang papa ko ay taga Palestine, taga Gaza, pero ang lolo ay galing sa Hebron. Ang Hebron tinatawag na Khalil, kung saan malapit sa Jerusalem. So taga doon talaga sa Hebron na tinatawag nila, kung saan malapit sa Nazareth, sa Bethlehem, kung saan pinanganak si Jesus. So hindi malayong sinasabi nila uncle si Jesus. Yes, baka tito ko nga. Baka marami nag-iisip na about sa Hudyo, ano man meron doon. So ibang issue yun, malalim na topic yun patungkol sa nangyari doon ngayon. Dito i-explain natin ano nga ba ang Islam at sino nga ba yung mga Muslims. Kasi minsan may mga misconception lalo dito sa ating bansa na kapag sinabing Muslim o Islam ay medyo may mga negative na iniisip o kinakatakutan. Libre pong lugaw. Dito lang kayo makikita ng libre. Ang Islam, di ito humihingi sa inyo, bagkus ito ang nagbibigay pa. Tayo nangangailangan sa Islam at ang Islam hindi tayo kailangan. So, ang salitang Islam galing sa salitang salam, yung kapayapaan, galing sa, ang meaning niya is talagang is submission, pagsuko, ang pagtalima, pagsamba lamang sa isang Diyos. So yung meaning ng Islam. Ang meaning ng Islam is submission, pagsuko sa Diyos, pagsamba lamang sa Kanya. At ngayon, kung sino man yung tao na sumusuko sa pagsamba lamang sa nag-iisang Diyos, anumang lahi niya, Italiano, Amerikano, Hapon, Pilipino, Arabo, kapag siya'y sumuko, sumamba lamang sa isang Diyos, tinatawag siyang Muslim. So yun ang meaning ng Muslim, is yung taong sumusuko at sumasamba, tumatalima lamang sa isang Diyos at naniniwala sa kanyang mga propeta. So ngayon, alam niyo na meaning ng Islam at Muslim. Islam is yung religion, yung pagsuko mo sa Diyos, at ikaw bilang sumusuko sa Diyos ay tinatawag kang Muslim. So ang Muslim po ay hindi tribo, hindi lahi, hindi po namamana. Kahit pa taga Mindanao siya o Arabo, ang isang tao, pangalan niya Muhammad, at hindi naman siya nagdadasal o naniniwala sa isang Diyos o sumusunod, ay hindi siya matatawag na Muslim. Ay nakilala na ako, Muhammad ang pangalan, pero hindi naman Muslim. Pinangalan lang daw sa tatay niya dahil paborito daw si Muhammad Ali. So Kristiyano sila pero pinangalan sa anak niya Muhammad. So hindi nangangahulugan si Muhammad ay Muslim na o si Abdullah ay Muslim na. Maraming Abdullah pero mga Kristiyano na Arabo. Yes, may mga Arabong Kristiyano dahil ang Islam ay hindi po relihiyon lang ng mga Arabo o relihiyon ng mga taga Mindanao. Dahil nga tulad ng sinabi natin, ang Islam is pagsuko. Kaya lahat ng propetang ipinadala ng Diyos, simula si Adam, Noah, Abraham, David, Solomon, Moses, Jesus, ay mga Muslims. Ang relihiyon nila is submission, pagsuko sa Diyos. So, bilang Muslim, yes, naniniwala kami kay Jesus. Bagkus hindi ka pwede po maging Muslim hanggat hindi mo mahalin, tanggapin si Jesus bilang isang sugo at propeta ng Diyos. Kabilang po siya sa 6 na haligi ng paniniwala sa Islam. Saan banda doon? At mamaya tatalakayin natin inshallah na mabilisan. So ang Islam, ngayon alam mo na ang meaning ng Muslim at Islam, okay? Islam, submission to the will of God. Muslim is yung taong sumusuko. So ang Islam, meron siyang 5 haligi. Unang haligi is yung shahada, yung pagsaksi na walang Diyos na dapat sambahin maliban na sa Allah at si Muhammad ay huling sugo at propeta niya. Ito yung unang susi sa pagpasok sa Islam. Pangalawa, yung salah, yung pagdarasal ng isang Muslim na 5 beses sa isang araw. Pangatlo, is yung zakat, yung pagbibigay ng obligadong tax pag siya ay nakaipon sa isang taon. Bawas lang ng 2.5% ibigay sa mga nangangailangan na Muslim. Hindi katulad dito sa Pilipinas, ang mayaman, sabi nila, lalong yung mayaman kasi walang sinusunod na mga ganitong rulings na ibigay yung kanilang kunting bahaging pera sa mga naghihirap na tao. Pang-apat ay yung fasting sa buwan ng Ramadan. Bilang isang Muslim, kailangan mag-fasting. Pag dumating ang buwan ng Ramadan, 1 beses lang to sa isang taon at hindi kakain, iiwas sa pagkain at pag-inom ng tubig at makipagtayag sa asawa bago sumikat ang araw hanggang sa paglubog. So marami pang explanation dito kung bakit ginagawa ito, pero i-explain lang natin yung title lang niya para maunawaan nyo. Ito yung 5 haligi ng Islam. Pang-5 is yung pagpunta o pagbisita sa Makkah. Yung tinayo yung propeta Abraham na doon humaharap yung mga Muslim sa pagdarasal. Akala ng mga iba is ito ay sinasamba. Hindi po. Ito po ay direksyon ng mga Muslim sa pagdarasal. After ng 5 haligi ng Islam, meron tayong 6 na haligi ng
anak. So ano yung anim na to? Una, maniwala sa isang Diyos lamang. Okay? Sa isang Diyos ang Allah, walang ribulto, walang santo, walang bato, walang sasambahin imayo, anuman. Tulad sa isang talata sa Quran na sinabi niya, Qul huwallahu ahad. Sabihin ang Allah ay isa lamang. Okay? Pag sinabing ilan ng Diyos, isa lang po. Allahus samad, ang Allah ay walang pangailangan. Lam yalid walam yulad. Ito ang pinakamahalaga din, tandaan nyo. Na ang Diyos ay hindi pinanganak at hindi nagkaroon ng anak. Walam yakul lahu kufuwan ahad at walang pwedeng ihalim tulad sa Diyos kahit tawagin siyang ama ay hindi pwede. So yan ang unang paniniwala ng isang Muslim, maniwala sa isang Diyos at yung Diyos na lumikha lahat, yung nagbigay sa ating biyaya, nagbigay sa ating pandinig ngayon, kaya tayo nakakarinig, nagbigay sa iyo ng mata ngayon, kaya mo ako nakikita, at nagbigay ng tila sa iyo, kaya ka nakakapagsalita. So yun lamang ang Diyos na dapat mong sambahin, hindi yung imahe, gawa sa bato, anuman o sino man tao santo. Pangalawa, maniwala sa mga angel. Bilang isang Muslim, kailangan natin maniwala sa mga anghel, okay? Sa angel, nilikha ng Diyos. Hindi sa angel oxin, sa angel, nilikha ng Diyos na hindi natin nakikita na sila ay mula sa liwanag. Pangatlo, kailangan natin maniwala sa mga banal na kasulatan. Bilang isang Muslim, naniniwala din kami yung pinadala niyang aklat kay Moses, yung Torah, yung Gospel kay Jesus, yung Injil. Pero hindi yung nag-i-exist ngayon na sinasabing Biblia. Kasi kailan pa nag-English si Jesus o nag-Ilocano? Si Jesus ay mula sa amin sa Bethlehem. Doon siya pinanganak. Kung saan ang salita niya is Aramaic. So wala na yung original nito. Bilang Muslim, naniniwala tayo doon. Pero sa original na kalulatan. Pero wala na sila ngayon. At ang last na banal na kasulatan na ipinadala ng Allah na walang bawas at kulang at ipinadala sa lingwaheng Arabic hanggang ngayon, sa Arabic siya ay ang Quran. Thank you for watching. For more videos, don't forget to follow, share, and subscribe to Ibrahim Kaisi.